Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa aming paglilipat ng bahay. Ito nga, tungtuwa na ako niyan. Hindi ko din alam bakit. Siguro kasi napakabigat ng aking binubuhat and pang ilang beses na po namin paglilipat dito kung saan kami bansa nakatira at the moment. At mahal po kasi mag-hire ng tao or kargador na tutulong sa amin. So as possible that weekend, kami na lang po ang magbuhat at maglipad. Lipat, sorry. Ngayon, bumili po kami ng trailer. Yung color gray na yan, I think worth $400 to $500. Nandiyan po sa screen yung equivalent or estimated na magkano. Nabili lang din mo namin sa marketplace. Ang marketplace na tinatawag dito is parang online selling na you could sell whatever you want as long as you follow their policy and rules. So, ayan. Nakailang lipat din po kami niyan. And then, inuna namin yung mga magagaan. Pero para sa akin, ang bigat na yan. Tingnan nyo naman yung itsura ko, diba? Para akong nalugi. Umagang-umaga yan. At siguro mga 9 o'clock in the morning. And then, pinagkakasya namin as possible weekend. At itong pala yung binubuhat ko is yung sofa namin. So, binili namin yan few years ago. Ang dami na nga po namin gamit. Ang hirap po pala kapag naglilipat. At nasanay kami siguro window shopping sa Chunky or ukay-ukay. So, medyo nadala na din po kami yan. And then, eto, binabalot na po namin para po kapag nag-drive kami sa aming bagong nilipatan na bahay, hindi siya lilipad-lipad. Ayan, nilagyan namin ng karton para kasi malambot siya. So, kapag hinikpitan namin ng tali, hindi siya magmamark. Eto naman, nandito naman na tayo sa office area. So, yung nilipatan namin yan before, meron sila office area. Ito pala yung sala kung saan kami nanonood ng TV. Ito naman yung kitchen. Ayan, medyo maganda din naman tingnan. Sorry po, napapause lang. And then, ito naman yung toilet o bathroom. Usually, lahat ng bahay dito merong bathtub, which is, I don't know, ito pala. Meron kaming hinar for the last few days. Kung nakita nyo kanina, yung nagbubuhat. Siguro, for a day lang siya kasi sa mga mahihirap, mabigat na dalahin katulad ng mga fridge, and then mga kama, ganun, na hindi kasya doon sa trailer na aming binili. Ito naman po yung mga ilang araw bago kami maglipat na talaga. So, nakailang lipat-lipat din po kami yan. Ayan, medyo mataba-taba pa po kami yan kasi I think this one is ilang years na din nakalipas. Ngayon ko lang nakalakal kasi na-busy po talaga ako at gusto ko lang po ito i-document para in case na gusto namin panoorin na ito pala yung bahay na tinirhan namin itong year na to, diba? So, just giving you an idea and thank you for listening to me. At nakailang lipat nga po pala kami. Itong mga box na yan, ewan ko, ang dami kong gamit, ang dami naming gamit na hindi na namin namalayan na dumami ng dumami. Pati siguro yung mga unan, na mga spare one. And then, dito kasi marami po yung ukay-ukay o mga tiyanggi na talagang mapapabili ka kasi wala naman pong mga dito. Itong lugar namin is just a small town, very quiet. Siguro nasa 5 hours away po sa Sydney. And then, ang meron lang po dito I think isang department store na tinatawag na Kmart, and then 3 grocery market, and then 2 Changi or ukay-ukay. Ang pangalan ay Salvation Army at Venice po. Yun is mga charity po, yung mga mayayaman or any
person that wants to donate. And then, yun nga po, medyo nakahiligan namin pumunta doon. At napabili kami ng most of the time na mga panlamig, pantulog, mga kung ano nung maayos pa. Kasi nasa ranges lang po siguro sa $5 to $20. Depende po yung Australian dollar in case. Ayan, medyo hinihingal na po ata ako. Hindi na po kasi ako sanay salita ng ganito at first time ko voice over. So, pasensya na ulit. And then, nakailang lipat-lipat po kami yan. Siguro more than 10 times po. Ang area po na nilipatan namin is just maybe 15 minutes away dito sa bahay na to. And then, kasi gusto namin yung medyo malaking garden para meron kaming magtayo kami ng mga chicken kasi mahal po kasi ang itlog dito. So, naisipan namin magbili po ng chicken soon. So, ayan. And then, medyo natagalan nga po kami yan kasi ina-arrange pa namin kung saan pwede ilagay. And then, ito nga po at lakad-lakad lang ako, pabanjing-banjing. Pero sa totoo niyan, I think mga 11 o'clock PM na yan. Gabi na. So, as possible, gusto namin tanggalin na lahat, ilipat na as possible weekend kasi maglilinis pa po kami ng bahay na yan. So, dito po sa bansang tinitirhan namin is that kapag nag-rent ka, I think every 3 months, kailangan meron silang tinatawag na inspection. Yung inspection na yon, agent yung pupunta to check that you are maintaining the area, the house na pinag-usapan nyo, yung kung paano mo nadatnan, ganun pa din dapat. And then, report niya sa may-ari. And then, share ko lang din po yung rent namin dito. I think, hindi ko na maalala. I think nasa ranges po ng 400 to 500 Australian dollar per month, per week. So, dito po ang bayaran is weekly basis, basic. So, iyan, ilagay ko na lang din po sa screen later on. So, excluded pa po yung electricity, yung internet. Pero, ang kagandahan kapag nag-rent ka, libre ang tubig. So, free po yung use ng tubig. Pero, syempre, hindi naman natin pwedeng gamitin ng bonggang-bongga. Yung tama lang din na kaya natin. So, ayan, hingal pa more. Ayan, ito nga yung boxes po pala namin yan. Binili namin din sa isang online. And then, I think, binibenta nila $1. So, parang 40 pesos per box na color brown. Yung color green naman na lid, tsaka gray yung lagayan. Binili namin sa isang do-it-yourself na parang siya, mga hardware or mga do-it-yourself. Ang tinatawag is Bunnings naman dito po sa area na yan. Yung trailer na yan, sulit naman yan kasi kapag lilipatan namin or may humiram, pwede naman po. So, somehow, at least, meron din kami investment kasi pwede naman din ibenta. Mabilis lang naman po ibenta kasi marami din naman naghahanap. But for the meantime, we keep it dahil kailangan namin. Yung color green na yan is panlinis yan sa garden. Kailangan din po minsan mag-invest ka kasi nga hindi dahil gusto mo, but you need it at the moment. Dito, natuto kaming maging responsable. Hindi yung binibili except for the ukay-ukay. So, pasensya na, wag tularan kasi dadami ang gamit at hindi naman nagagamit talaga.
nagiging accessory, ganyan. And then, ano pang pwede kong i-share sa inyo? So, etong area na din to is malapit lang sa hospital. Siguro, 5 to 10 minutes na lang walk. Kaya medyo mahal din yung rent. At saka may school na malapit. At pwede mo lakarin yung tinatawag nilang Main Street. Yung Main Street po dito sa area na to, ibig sabihin nandun yung mga grocery store, nandun yung mga shops, nandun yung mga cafeteria or mga necessity na gusto mong putan, mga everything. Most pag sinabing Main Street, nandun na sa isang area, hindi yung pakalat-kalat na area na bilihan. So, ano pa ba pwede nating ma-share? So, itong bahay na to, I think we stayed here for, hindi ko na maalala. Siguro 2 years? We stayed here for 2 years. At talagang nabusog-busog kami. Kita nyo naman ang aming mga katawan. Dito kasi ang hirap din kapag winter na. Dahil kahit gusto mo mag-exercise, medyo tatamarin ka, but you need to encourage yourself or else lalaki ka talaga. Kaya ayan. Anyway, itong una niyan, spare lang yan kasi just in case na may bisita, ganyan. So ayan, halfway na kami somehow kasi lilinisan pa po namin yan. Hindi basta-basta pwedeng iwanan. Kung hindi, hindi mo makukuha yung bond. Yung bond po is bago ka mag-rent sa isang area dito sa Australia, you need to pay a bond na tinatawag. I think yung bond is nasa 1,000 and then ibabalik lang nila yon kapag natapos mo nalinisan or magpalinis to make sure na wala kang na-damage na mga bagay or area, part of the house. Kasi they want to maintain it, the cleanliness that you found. Ito is medyo luma pa nga itong bahay na to dahil makikita niyo yung floor is hindi siya yung furnished talaga na clean. Pero okay na din yan kasi diba, juicy pa. Anyway, ano pa bang pwede kong i-share? Ayan, hingal-hingal pa ang aking boses na yan. Ayan, pati siya, hinihingal-hingal na. Ayan pala, yung hawak-hawak niya is a shoe, lagay ng sapatos. Nabili lang din namin yan sa ukay-ukay. And then, yung bike na yan, nabili namin online, diba? Bili pa more. I think nasa $80. Kasi pag summer or summer or spring, maganda po mag-bike around the area. Sometimes you need to find ways not to bored, para hindi ka maging boring sa life mo dito kasi dito trabaho, bahay, church, grocery, yun lang, wala yung talagang pasyalan kasi wala po kami sa city. Eto na pala, nandito na tayo nasa bathroom na tayo. Ayan, kaya naglilinis-linis ako niyan kasi nga mas mahal kapag magpapalinis tayo or mag-hire ka ng cleaner. Ang cleaner po dito sa area namin or around Australia is ranges nasa $30 to $40. Depende po, per hour po ang bayad dito Ikayo na lang po equivalent, convert nyo na lang po. So, naging cleaner din naman po ako, kaya kahit papano, may idea ako, nakamas nga po pala ako kanina kasi syempre, yung mga ingredient yung medyo toxic, as in mabango siya pero hindi siya good for the body kapag matagal.
Ayan, yung kanina naman is mga, ano yun? Mga, tanim namin na dadalhin namin sa lilipatan namin. At dito naman na tayo sa, itong area na to is, saan ba to? Ito na yung pinaglagyan namin ng kusina. Tawag doon, kusina, yung table na likpit na din po namin. So, may area sila na nasa carpet at may area naman yung kusina nila is maayos, mga bato ba? Pero hindi siya yung flat, hindi siya pantay. So, nililinis ko na lang din at least to make sure asensya na nakamas at to make sure din na safety din syempre for our safety. Ayan, ito naman yung lutuan and then yung refrigerator nila or fridge na tinatawag kasama na yan dyan. So hindi na namin kailangan bumili kasi depende po sa inyong nirentahan kung tinatawag na furnished or unfurnished. Yung unfurnished is yung walang kama, wala lahat. Kailangan mo bumili ng sarili mo or kailangan mo paglipat mo, meron ka na. Yung furnished is naka-ready na, merong sopa, may kama, may all the kailangan sa bahay, meron na washing machine, ganun. So, upon checking online, naka-details na din po doon. And then, next natin is, ayan, bigat na bigat ako yan kasi yung hawak ko is a car battery. Nasa 20 kilo po yan. Kung akala nyo po is magaan lang, 20 kilo po yan. Diyos ko, katakot-takot na. Muscle pa more. So, nandito po ako sa garahe. Kung nakita nyo before, diba? Natapos na po namin yan. So, kailangan linisan. As pa, kasi ayaw na namin bumalik just to clean again. So, make sure na thorough yung aming pag-clean. Kung makikita nyo yung kanilang garahe, hindi naman ganun kalinis. So, okay lang din naman yan. Ayan, diba? Nakasalamin pa ako kasi wala lang, maalikabok kasi. Ayan. And then, linisan ko lang din po yung gilid. And then, yung bike, I think binenta din po namin yan kasi tapos na ang aking hobby. I mean, hindi ko na kailangan. So, sayang naman kung natitingga lang din po sa bahay na aming inuupahan. Ayan, todo kuskus ako niyan kasi para hindi ko na po i-mop. Naka-gloves ako niyan for the safety kasi medyo maarte ang aking skin. So, konting bangga lang, meron ng pasa, konting scratch lang, nagsusugat na agad. So, for my safety lang din naman. So, ayan. Itong table na yan is nandyan na yan. So, I think pinaglagyan nila ng mga, tools or mga kagamitan sa garden. So, linisan lang din po natin. Ito namang hagdan na yan is, hindi ko din alam yan. Pero, I think ganyan sa sa tuktok ng bahay just in case they need to check something. Kung may mga sira, inspection din po natin yan. Next natin, ayan, kuskus pa nga ako ng kuskus. Parang medyo may OCD po ata ako. Yung medyo OC yarn. Kasi ayoko na kasi bumalik niyan. Kaya ilang beses lang napagod. Pwede na din po yan. So, ayan. Ito ang aming buhay sa ibang bansa. So, sana ma-inspire kayo. Ayan. Ito naman is door stopper. So, itatapon na lang din po namin yan. I think di naman na kailangan. So, tinatapos ko lang tong area na to kasi may next na naman akong
target na linisan. So, hindi naman basta-basta yung paglilipat. Siguro mabot din kami ng ilang linggo bago totally na natapos yung paglilinis at saka pagliligpit ng mga gamit. Next natin, nandito pa din pala ako. Ano bang ginagawa ko? Yan. Ito naman is mag-ano ng mga agyo. Kasi, nasa taas, kailangan mo pa din yan linisan yung mga agyo. Yung, basta dapat wala silang makita or else, either bawasan nila yung bond na pinag-usapan nyo or pabalikin kayo ulit para linisan. So, ayan, medyo talagang thorough pala. Dito pala ang cleaner, yun nga, yung nabanggit ko po kanina is nasa $30 to $40 depende sa area. Equivalent is nasa, magkano yun? Sabi natin, mga 1,000 siguro per hour. Yun, pwede natin. Maganda naman po manirahan, pero depende din po kahit naman saan po tayo nakatira. Kung hindi tayo marunong magtipid, wala din, diba, pupuntahan. So, kahit pa paano naging responsible kami dito, na-strengthen yung aming pagtitipid, naging independent kami. Dito kasi wala yung magulang or any relative na tutulong sa'yo. So, if you decided to move to other country, you need to be physically, emotionally, intellectually, financially ready sa lahat. Diba? It seems very easy, very exciting, but if you're already in the other country, nandun papasok din yung some challenges. Some people may think that going to abroad is just chill lang. No. But of course, in God's grace, He give us a blessing every day. Yan, sharing yan. Ayan, ewan ko ba, bakit ako natagalan dito ligpit na yan. Hindi na ako natapos dito. Nakwentuhan ko na kayo lahat. Hindi pa din ako natapos. Siguro kasi yung mga gilid-gilid niyan, hindi naman namin madalas linisan. Kaya, ganon. Ayun, medyo hinalang peg. Kasi tuloy-tuloy ang aking voice over. Anyway, what else? Ayan, patapos na ako. Finally, ito na yung bagong lipatan namin. Ayan, di ba? Tambak na. Ayan. Unti-unting lilisan. Mas malaki na siya. Mas malinis. At mas preferred namin. At mas maganda. Thank you, Lord, so much. So, ito. Nandito na muna tayo ang aking kwento. Thank you sa pakikinig sa inyong lahat. At ewan ko kailan ako matatapos nito, but just want to document everything that we do, and hopefully someday at least, diba, if we want to watch it again, merong naka-record. So, ito, ayan, pahapyaw sa aming nilipatan, puting-puti, at nakikita mo yung linis. So, unti-unti namin nilalagay yung mga gamit, at mga importanteng gamit muna sa kitchen, at yung mga pwedeng ipasok sa pintuan. So, that's all for today. Thank you for watching. Bye!